kakaibang pangyayari ng araw na yun. Okay, hindi lang po yun. Nasabi po naman na nakasulatan sa Acts chapter 2 verse 3 ay ganito naman po ating mabasa. And there appear unto them tongues parting asunder, bila na naghihiwalay at like as of fire, and it sat upon each one of them. Di lang kawangis ng apoy. Mga dila, nagkahiwa-hiwalay dila, nag-divide siya, pero yung dila na kawangis ng apoy ay dumapo sa bawat isa sa kanila. So, kakaibang pangyayari. Walang apoy. Ang nakikita nila ay isang korting dila ng apoy na sa bawat isa sa kanila ay dumapo. Pero miski dumapo sa kanila, hindi sila nasunog. Kung natatandaan niyo doon sa Old Testament, si Moses na mangharin sapagkat nakita siya ng isang maliit na punong kahoy o bas na kung saan nakikita niya na umaapoy, no? Pero nakikita niya habang umaapoy yung bas, hindi naman nasusunog. Isang kakaibang pangyayari. At dito rin sa Pentecost ay napansin nila ito, no? Na merong mga dilang kawangis ng apoy na nagkakahiwa-hiwalay at dumapo sa bawat isa. So, yun po yung ikalawang pangyayari. No? Meron pong sound of a rushing of a mighty wind. There's no wind. Tongues parting asunder like as of fire. Pero hindi naman talaga totoong fire. Makikita lang nila yung picture, no? Na illusion, no? Parang illusion, para sa magic, ano? Na may nakikita silang fire pero hindi naman talaga fire. Okay? Pero yun ay nagliliwanag sa buong room. Pero hindi nakakasunog. So ito ay dalawang kakaibang pangyayari na na-experience nila nung araw na yun. Okay? Kakaibang araw ng Pentecostes. Okay? At ang sumunod dun sa Acts 2 chapter 2 verse 4, ang sabi, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ito ay tumutukoy dun sa mga apostol na kung saan ay pangatlong pangyayari o pangatlong kakaibang pangyayari na kung saan ay yung mga apostol ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Kunayan, bibilangin po natin yung wika na kanilang sinabi ay maabot na more or less 17 languages. At ang pagkakaiba po nito ay ano? Sila po ay nagsasalita sa sarili nilang wika. Sila po ay mga Galileans. So nagsasalita po sila sa kanilang sariling wika na Galileans, pero dumarating po sa pakinig ng mga audience. Kung ano siya, yun po yung naririnig niya. Ilagay lang natin din sa panahon natin ngayon. Kung siya Ilocano, naririnig niya. Kung siya Bisaya, maraming dialect sa Bisaya, no? Meron Aligayno, may Cebuano, may Waray. Kung ano man siya, yun ang naririnig niya sa kanyang pandinig. Basahin natin, mas maganda para makita natin bago tayo pumunta sa ibang mga talata na ating babasahin. Sabi po doon sa Acts 2, ito yung kinamangha ng mga tao ng panahon na ito. Sa verse 7 na po natin babasahin, verse 5 na po natin mabasahin. Verse 4 po itong ating binasa sa monitor. Sabi po sa verse 5, may mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reliyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, yung pong kaninang nabanggit, ay nangagtipo ng karamihan at ng mga maang
sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. Nagsasalita yung mga Galileans, pero yung iba't ibang mga salita nila ang kanilang naririnig. Tunay nga na merong kakaibang pangyayaring nagaganap. At si Lucas ay in-enumerate ito. So, yung mga iba't ibang mga lugar kung saan ay may iba't ibang languages.